Tinatawanan ka nila. Pinagchichismisan ka pag nakatalikod ka sa kanila. Alam mo kung bakit? Hindi yun dahil sa mali ka, kundi inggit sila sa'yo. Napaisip ka na ba kung ang mga tao sa paligid mo ay tunay at totoo? Minsan ang mga ngiti na napakatamis at mabubuting salita ay nagtatago ng inggit. Mahirap tukuyin kung sino ang totoo, lalo na kapag ang negatibong emosyon ay tinatakpan nila ng pagiging magalang. Yung kunwari natutuwa sila sa success mo, pero ang totoo, buwisit na buwisit sila sa'yo. Dahil parang nauungusan mo na sila sa pag-asenso sa buhay. Ang buhay ay maikli, Brad, para sayangin sa mga taong hindi tunay na sumusuporta sa'yo. Lalo na sa mga taong inggit. Parang utak talangka din ang mga yan. Ayaw ka nilang umasenso para di mo sila malagpasan sa estado mo ng buhay. Tirahin na natin, Brad. 10 senyales na nagpapakita na maaaring inggit ka ang taong kasalamuha mo. Numero 1, obserbahan ang kanilang galaw. Isa sa mga mahalagang prinsipyo ng pilosopong Stoic ay ang paniniwala na ang gawa ay mas malakas kaysa salita. Sabi nga nila, action speak louder than words. Madaling magsabi ng tamang mga bagay, ngumiti, magbigay ng papuri o magpakita ng konting kabaitan. Pero ang mga gawain nila, doon mo makikita ang tunay na kwento nila. Kapag sinusubukan mong alamin kung ang isang tao ay tunay na sumusuporta o nagkukunwari lang, pagtuunan mo ng pansin ang kanilang ginagawa. Hindi lang ang kanilang sinasabi. Ang mga salita ay madaling manipulahin, baluktutin o gawing kasinungalingan. Pero ang gawa, hindi kailanman nagsisinungaling yan. Halimbawa, kung may nagsasabing lagi silang nandyan para sa'yo, pero sa oras ng pangangailangan ay bigla silang nawawala, yun bang iniiwang ka sa ere? Malinaw na red flag na yon. Isipin mo, may katrabaho ka na pinupuri ang sipag mo, pero sinisira ang reputasyon mo kapag wala ka na o nakatalikod ka na. Ang mga ganitong kilos ang nagpapakita ng tunay nilang intensyon. Kahit ano pa ang sabihin nila. Tanungin mo ang sarili mo, nakaranas ka na ba ng isang taong nangako ng tulong pero hindi ito tinupad? O baka sinabi nila na mahalaga ka sa kanila o importante ka, pero ang gawa nila ay kabaliktaran. Ang mga ganitong kontradiksyon ay malinaw na palatandaan na may mali sa kanila. Ang mga tao ay pwedeng magsabi ng kahit ano, pero ang kanilang mga kilos ang magpapakita ng totoo nilang damdamin. Ang iyong gawa ay nagtatakda kung sino ka, at ganoon din sa iba. Kaya obserbahan ang kilos ng mga tao, lalo na kapag walang nakakakita sa kanila o kung wala silang makukuha mula sa iyo o sa sitwasyon. Sa mga ganitong pagkakataon, lumalabas ang katotohanan. Sa pamamagitan ng pagtuon mo ng kilos at galaw nila kaysa salita, mas mauunawaan mo ang mga tao sa paligid mo at mapoprotektahan mo ang sarili mo mula sa mga hindi tunay na may mabuting hangarin para sa iyo. At higit sa lahat, hinihikayat ka rin itong suriin ang sarili mong kilos. Siyempre, hindi ka rin naman perpekto gaya ng iba. Kaya tignan mo rin ang iyong kilos. Dahil sa huli naman, lahat tayo ay dapat na magsumikap na pagtugmain ang ating sinasabi sa ating ginagawa. Numero 2 tayo. Alamin ang reaksyon nila. Pakinggan mo rin ang lumalabas sa kanilang bunganga. Pakinggan mo yung sasabihin nila. Yung tipong hihimayin mo yung sentence na sasabihin nila. Pag may halo yung pambibiter, ay tiyak na inggit yun. Malalaman mo ang tunay na nararamdaman ng mga tao tungkol sa iyo sa paraan ng kanilang pananalita madalas. Sabi nga nila, nahuhuli ang isda sa kanyang bunganga pag namingwit ka. Kapag may naabot kang tagumpay, napagdaanan naman natin lahat ito, hindi ba? Kaya maliit o nakamit mo ang isang malaking milestone tulad ng promotion sa trabaho o nakabili ka ng sasakyan mo o kaya naman ay success ka na sa buhay. Marami ang babati sa iyo, pero hindi lahat ng pagbati ay totoo. Kasi minsan, sa paraan ng reaksyon sa salita nila, lumalabas ang inggit o galit na nakatago.
Kapag may naabot kang tagumpay, ang mga tunay na sumusuporta sa iyo ay makikipag-celebrate kasama mo. Totoo silang masaya para sa iyo dahil alam nilang ang tagumpay mo ay hindi nangangahulugan na may nawala sa kanila. Ang mga tunay na kaibigan ay gustong makita kang umasenso dahil alam nilang bahagi ito ng paglalakbay mo sa buhay. Higit doon ay gagawin ka pa nilang inspirasyon. At sa uli, lahat ay nagkakabenepisyo kapag nagtutulungan na. Pero may ibang muka ang iba. Ang mga naiinggit ay hindi ganun kasaya. Sa halip na magdiwang, sinusubukan nilang maliitin ang tagumpay mo o binibigyan ng pasaring ng mga komento tulad ng "ang galing mo." Pero mas okay pa rin yung kay Jeffrey, yung negosyo niya. Bitter yun pag ganun. Mapait yung lumalabas sa bunganga eh. Ang ganitong mga simpleng salita ay nagpapakita ng kanilang kawalang kumpiyansa sa sarili. Kung may tao na hindi pinapansin ang tagumpay mo o parang binabaliwala ito, yung bang ibinababa nila, sinyalis iyon na maaaring nakakaramdam sila ng inggit o takot na nalalampasan mo na sila sa buhay. Tandaan ang kasabihan, ang tanging dapat mong lampasan ay ang iyong sarili nung kahapon. Ibig sabihin, yang sarili mo ang kailangan mong i-improve araw-araw. At kung talagang nirerespeto at sinusuportahan ka ng isang tao, magiging masaya sila sa progreso mo. Magdiriwang sila sa pag-unlad mo nang walang bahid ng pangmamaliit. Pero ang mga naiinggit, kadalasan ay nararamdaman ng tagumpay mo na nagpapakita ng kanilang sariling kakulangan. Kaya hahanap sila ng paraan para siraan o bawasan ang bigat o halaga ng naabot mo sa buhay. Kaya't sa susunod na may maabot ka na milestone o tagumpay, pansinin kung paano mag-react ang mga tao sa paligid mo sa pamamagitan ng kanilang bunganga. Ang mga tunay na sumusuporta ay nakikishare sa saya mo at magbibigay ng encouragement. Pero ang mga naiinggit ay maaaring magbigay ng pasaring o maliitin ang naabot mo. Kaya't kapag nakita mo na ang sinyalis na ito, ay malalaman mo na kung sino ang talagang nasa panig mo at sino ang nagkukunwari. Numero 3, ang papuri at pang-uuto ay magkaibang bagay. Pakinggan mo to, interesante to. Dito mo malalaman kung isang ampalaya ang kaharap mo. Mapait kung magsalita, bitter eh. Dapat nating maunawaan, lahat tayo ay natutuwa sa isang tapat na papuri. Pero mahalagang malaman mo ang kaibahan ng taus-pusong papuri at labis na pang-uuto. Ang pang-uuto ay kadalasang ginagamit bilang panlinlang ng paraan ng ilang tao upang itago ang kanilang tunay na intensyon. Tulad ng inggit o manipulasyon. Sa unang tingin, maaaring masarap sa pakiramdam kapag pinupuri ng sobra-sobra. Pero kapag masyadong lampas ang mga papuri, maganda itong pag-isipan. Ano nga ba ang tunay na motibo sa likod nito? Ang taus-pusong papuri ay karaniwang tiyak, makabuluhan at nakabatay sa mga tunay mong nagawa. Halimbawa, maaaring sabihin ng isang taong tunay, "Napahanga mo ako kung paano mo inasikaso ang proyektong iyon. Ang lupit mo, Brad." Ang iyong atensyon ay sa detalye, yung talagang may laman yung sinasabi. Simple, direkta at nakatuon ito sa iyong aktwal na tagumpay. At sa kabilang banda, ang pang-uuto ay madalas na malabo at sobra-sobra. Maaaring marinig mo ang mga katulad ng, "Ikaw ang pinakamagaling sa lahat. Walang makakagawa ng ginagawa mo." Bagaman maganda ito sa pandinig, madalas itong hindi totoo. OA kung tutuusin. Kulang na lang sabihin niya na ikaw si Superman. Ang pang-uuto ay karaniwang pinalalaki at labis at kadalasang ginagamit para makuha ang pabor mo o para manipulahin ka. Sabi nga ng Stoic na pilosopong si Epictetus, hindi mahalaga ang sinasabi ng iba tungkol sa iyo. Ang mahalaga ay ang iniisip mo tungkol sa iyong sarili. Huwag hayaang baguhin ng labis na papuri ang tingin mo sa sarili o ilayo ka mula sa iyong pangunahing prinsipyo. Kung may nagbibigay sa iyo ng papuri na parang hindi totoo, magtanong ka, ano ang tunay nilang layunin?
May gusto ba silang makuha mula sa iyo? At ang panganib ng pang-uuto ay maaari itong magdulot ng pansamantalang saya. Pero ginagamit din ito para pababain ang iyong depensa at gawing mas madaling manipulahin ka. Sa anumang relasyon, personal man o profesional, mahalagang manatiling grounded at matutong kilalanin kung ang papuri ay tunay na nakakatulong o may halong interest nila. Kaya't sa susunod na may magbigay sa iyo ng sobrang papuri, pag-isipan ang konteksto. Tugma ba ang sinasabi nila sa mga aktwal mong nagawa? O sinusubukan ka lang ba nilang utuin para ikaw ay kanilang manipulahin? Sa pag-unawa sa kaibahan ng papuri at pang-uuto, ay mas mapoprotektahan mo ang sarili mo mula sa mga nakatagong motibo. Number 4 na tayo, Brad. Panoorin mo ang consistency niya. Isa sa mga pinakamabisang paraan para makita ang inggit at hindi pagiging totoo ng isang tao ay ang pagmasdan ang kanilang consistency o pare-pareho ba ang kanilang ginagawa. Madaling magsalita ng maganda sa harap ng iba, pero mas mahalaga ang ginagawa nila sa paglipas ng panahon. Ang tunay na pagkatao ay hindi nagbabago. Depende sa kung sino ang kausap o kung ano ang mapapala nila pagkasama kanila. Ang mga totoo at tapat na tao ay kumikilos ng parehas sa lahat ng pagkakataon. Samantalang ang mga naiinggit o hindi tapat ay nagpapakita ng ibang ugali kapag may interest o kailangan sila. Sabi nga ni Marcus Aurelius, hindi mahalaga ang sinasabi, kundi ang ginagawa. Maraming tao ang magaling magsalita pag nakarap ka, pero ang ugali nila sa katagalan ng panahon, yon ang magpapakita kung totoo sila o hindi. Pansinin kung paano kumilos ang isang tao sa iba't ibang sitwasyon at kung ang sinasabi nila ay tugma sa ginagawa nila. Ang taong tunay na totoo ay rumirespeto sa lahat, kahit sa boss, kasamahan o janitor ang karap niya. Pero ang nagpapanggap lang, mabait lang yan kapag may mapapala sa'yo, pero walang pakialam o minamaliit ang iba kapag wala silang makukuha. Ganito kasi ang diskarte dyan. Kahit wala ka namang gawin makinig ka lang at magmasid. Pag yan ay nagkwento ng negative sa iba, kung kausap mo siya, halimbawa yung nakita mo na kasama lang niya nung nakarang araw, ay kwento niya sa'yo na kesyo ganito, kesyo ganyan. Basta negative yung sinasabi niya, inggitera o inggitero yan. At pag nagawa niya yan sa iba, sigurado 100% gagawin din niya yan sa'yo pag nakatalikod ka na nga lang, pag di ka na niya napapakinabangan. Kasi ganun din yung ginagawa niya sa iba, kaya ganun na talaga yung ugali niya. Ang lupit nun, di ba, Brad? Simple pero huli. Sa trabaho o personal na buhay, mahalagang obserbahan ang ganitong pattern. Kung ang isang tao ay nagbabago ng ugali, depende sa kung may kailangan sa iyo. Baka hindi sila kasing tapat gaya ng inaakala mo. At pansinin mo din kung paano nila tratuhin ang iba kapag walang makukuhang kapalit. Doon mo nakikita ang tunay nilang ugali. Ang mga taong tapat ay hindi kailangan magpanggap o mag-iba-iba ng ugali sa iba't ibang sitwasyon. Consistent sila dahil wala silang itinatagong inggit sa iyo. Numero 5 na tayo. Obserbahan ang ugali kapag napupuna o yung pinupuna siya ng iba. Makikita ang tunay na ugali ng isang tao sa kung paano sila tumugon kapag pinupuna mo. Ang taong totoong tiwala sa sarili at tapat ay tatanggap ng pagpuna ng maayos. Bukas sila sa suggestion o reto mo at titignan ito bilang pagkakataon para mag-improve ang sarili. Sa kabilang banda, ang mga taong insecure o naiinggit o hindi tapat ay madalas na nagiging defensive. Minsan ay nagagalit pa sila, tumatanggi sa kanilang pagkakamali o sinisisi ang iba. Ang taong totoong tapat ay tumatanggap ng puna dahil alam nilang makakatulong ito sa kanilang pagbabago o paglago. Hindi sila natatakot na umamin ng mali at ginagamit ang feedback ng iba, negative man o papuri, bilang aral. Pero ang mga naiinggit o hindi tapat ay hindi ganito. Maaaring magalit pa nga sila. Isisisi sa iba ang pagkakamali na napuna mo o sisiraan pa ang nagbibigay ng puna.
Ang takot nilang maipakita ang kanilang kahinaan ang nagpapadefensive sa kanila. Kaya't iniiwasan nilang akuin ang responsibilidad o accountability sa sarili. Halimbawa, kung napansin mo ang pagkakamali nila sa trabaho, baka isisi nila ito sa kasamahan nila, sa sitwasyon o sa mga gamit. Si ano kasi, siya yung may kasalanan dyan. Narinig nyo na ba yung mga linyahan na yon? Red flag yon. Sisisihin nila kahit ano. Basta dapat, hindi sila ang may kasalanan sa senaryo nila. Tignan mo yung sitwasyon. Tignan mo kung paano nila tinatanggap ang pagpuna ng iba. Nakinig ba sila? Nagmuni-muni? Nagbago? O nagalit pa sila? Umiwas sa usapan? O sinisi ang nagbibigay ng puna? Ang reaksyon na ito ay mahalagang palatandaan kung totoo ang kanilang pagkatao o peke lang ang pinapakita nila. Kaya't sa personal o profesional na buhay, obserbahan kung paano tumugon ang mga tao sa puna. Ang mga tapat na tao ay hindi takot sa kritisismo. Tinatanggap nila ito. Natututo at nag-i-improve pa nga sila. Pero ang mga insecure o hindi tapat ay kadalasang ibinabaling ang kanilang inggit at nagagalit. Itinatanggi o iniiwasan ang isang kasalanan o pagpuna. At ang paraan ng pagtanggap nila ng pagpuna ang magpapakita ng tunay nilang ugali. Numero 6 tayo. Para tayong nagbibingo dito Di bale, bibingo ka naman sa buhay. Huwag ka lang mainggit. So numero 6 nga, pansinin kung paano sila tumugon pag sila ay natalo. Ang paraan ng pagtanggap ng tao sa pagkatalo ay nagpapakita ng kanilang tunay na pagkatao. Lahat naman tayo ay dumadaan sa problema at pagkatalo. Normal yan sa buhay. Pero ang reaksyon nila sa kabiguan ang nagsasabi kung sino sila talaga. Ang mga totoong tao na may matibay na pagkatao ay tinatanggap ang kabiguan ng mahinahon. Ginagawa nila itong aral para lumago at gumaling sa susunod nilang gagawin. Pero ang mga naiinggit o hindi tapat ay nagkakandara pa, naghahanap ng palusot o sinisisi pa ang iba. Kung sigurado ang isang tao sa sarili niya, hindi siya natatakot na umamin ng mali. Tatanggapin niya ang responsibilidad, pag-aaralan ng pagkakamali at babangon ng mas malakas. Hindi niya sasayangin ang oras na sisihin ang iba o magdadahilan pa. Sa halip ay gagamitin niya ang pagkatalo bilang gasolina para mag-improve sa buhay. Pero ang mga taong inggit o hindi tapat, ang kabiguan ay tila hampas sa kanilang ego o sa kanilang pagmumuka. Gagawin nila ang lahat para maprotektahan ang imahe nila pag nagkamali sila. At ang uunahin nila ay magturo ng ibang tao, magpapalusot, mag-iimbento ng kwento. At alam mo kung anong madalas nilang sinasabi? Hindi ko kasalanan yan. O di kaya naman ay, wala kasi akong tamang kasama Ganon. Ito ay nagmumula sa kawalan ng kumpiyansa at takot harapin ang katotohanan. Ayon sa Stoic na si Seneca, mas madalas tayong nahihirapan sa iniisip natin kaysa sa totoong nangyayari. Ang kabiguan ay hindi dapat ikahiya o takasan. Bagkus ay ito ay pagkakataon para matuto at magbago upang mas lalo kang gumaling. Ganon, Brad. Ngayon, isipin mo ang mga tao sa paligid mo. Kapag sila'y nabigo, inaamin ba nila ang pagkakamali at natututo mula rito? O sinisisi nila ang iba? Umiiwas sila sa responsibilidad at nagtatago sa mga dahilan dahil ang mga palaging may palusot at sinisisi ang iba ay kadalasang may itinatagong insecurity, inggit o takot sa kabiguan. Ang reaksyon nila sa kabiguan ang nagsasabi kung mapagkakatiwalaan sila o hindi. Ang tunay na lakas ay nasa kakayang harapin ang pagkatalo at diretsahan na gawing pagkakataon ito para maging mas mabuting tao. Sa numero 7 tayo. Pansinin ang mga di sinasadyang pagkukumpara o komento. Minsan kasi, hindi namamalayan ng tao na kinukumpara kanila sa iba. Pero ang ganitong mga komento ay nagpapakita kung ano talaga ang nararamdaman nila tungkol sa'yo. Normal lang na minsan ay kumpara natin ang ating sarili sa iba. Pero kung ang isang tao ay paulit-ulit kang ikinukumpara, lalo na sa paraang nakakasakit o nakakaapak na sa pagkatao mo, malinaw na sinyalis ito
na inggitero o inggitera sila. Halimbawa ay nakatanggap ka ng malaking tagumpay, tulad ng natanggap ka na sa bagong trabaho mo at malaki ang sweldo. Sa halip na batiin ka ng totoo, may magsasabi ng, ang ganda ng trabahong napasukan mo, pero mas maganda pa rin yung trabaho ni Jaymar. Pansinin nyo, sa unang tingin, parang simpleng komento lang yon. Pero ang totoo, pinapababa nila ang halaga ng nagawa mo sa pamamagitan ng paghila sa pangalan ng iba. Kasi wala naman silang maikumpara sa sarili nila. Ganitong klaseng komento ay madalas na paraan ng taong naiinggit para ipakita na hindi sila komportable sa tagumpay mo. Hindi nila nais na ipagdiwang ang naabot mo. Gusto nilang iangat ang iba para pababain ka o iparamdam na hindi ganoon kabigat ang nagawa mo. Dark psychology ang tawag doon, kaibigan, para maibaba ang iyong moral. Kapag ang isang tao ay gumagawa ng ganitong pagkukumpara, ipinapakita lang nila ang sarili nilang insecurity o pagkainggit sa iyong ginagawa. Ginagawa nila ito para makaramdam ng konting taas sa sarili nila o para gawing maliit yung nagawa mo. Ibinababa nila ang moralidad mo sa sarili. Kaya wag mo yung dibdibin, mag-focus ka lang. Dahil ang tunay na kaibigan, Brad, ay ako. Ang tunay na kaibigan o taong susuporta sa'yo ay hindi kailangan ikumpara ka sa iba. Ipagdiriwang nila ang tagumpay mo nang walang dagdag na komento tungkol sa iba, dahil naiintindihan nila na ang landas mo ay natatangi at pinapahalagan nila ang naabot mo nang hindi binabagsak ang iba. Di ba, Brad? Ang lupit nun. So kung ginagawa nila ang pagkukumpara, depende sa sitwasyon, sinyalis ito na hindi sila tunay na masaya para sa'yo at baka may daladala silang inggit o takot na maungusan mo sila na hindi nila matanggap sa kanilang sarili na mapait lang talaga sila. Parang abdo nila. Bitter Gaya ng sinabi nga ni Seneca, hindi maikli ang buhay. Sinasayang lang kasi natin ito. Kaya wag mong sayangin ang oras mo sa pagkikipagkumpara o pagpapaapekto sa mga ganitong tao. Numero 8 na tayo. Tignan kung paano nila trinatrato ang mga tao na walang naibibigay na pabor sa kanila. Ang isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng totoong ugali ng tao ay kung paano nila tinatrato ang mga taong wala namang maibibigay o maitutulong sa kanila. Madaling maging mabait at magalang sa mga taong may kapangyarihan, may impluwensya o makakatulong sa iyo. Pero ang tunay na pagsubok ay kung paano ka nga kumilos kapag wala kang mapapala sa isang tao. Dito lumalabas ang tunay na kulay ng tao, parang kulay ng pera. Ang taong tunay na mabait o hindi inggit, marunong yang rumispeto sa lahat. Kahit sino pa ang kaharap nila, mayor man ng bayan nyo o tagalinis lang ng kalsada. Para sa kanila, ang bawat tao ay may halaga kahit ano pa ang estado sa buhay. Hindi sila nagbabase sa posisyon o sa kayang ibigay ng iba. Trinatrato nila ang lahat ng patas, may kabaitan at may pagpapakumbaba. Sa kabilang banda naman, ang mga taong inggitero o inggitera ay makasarili. Kadalasang hindi maganda ang pakikitungo sa mga taong walang pakinabang sa kanila o walang estado sa buhay. Mapapansin mo yun, Brad, na sobrang bait nila sa mga taong makakatulong sa kanila. Parang parasite, ganon. Mabuti sila sa mga taong nasisipsipan nila, pero malamig ang pakikitungo at bastos sa iba na sa tingin nila ay walang halaga o wala namang maitutulong sa kanila. Halimbawa, isipin mo ang isang katrabaho na palaging nakangiti at papuri kapag kausap ang boss, pero bastos o masungit sa mga mas mababang ranggo. Sa ganitong ugali na nagpapakita lang ng kabaitan nila, base lang sa makukuha nila sa sitwasyon at hindi dahil sa tunay silang rumirespeto sa iba. Negative na yan, Brad, pag ganyan. Sabi nga ni Epictetus, isang stoic na pilosopo, hindi natin dapat hanapin ang pakinabang mula sa iba, kundi ang makatulong sa kanila. Kung napansin mong masama ang pakikitungo ng isang tao sa iba dahil lang wala silang makukuha, malinaw na hindi solido ang kanilang ugali. So number 9 na tayo, Brad. Yun ay paano sila magsabi ng personal na impormasyon. Maganda to, kaibigan. Personal. Pakinggan mo.
Kung papaano kasi magsabi ng personal na impormasyon ng isang tao tungkol sa sarili nila o sa iba, ay nagpapakita rin ito ng kanilang tunay na ugali. Ang mga taong totoo at mapagkakatiwalaan ay tapat at bukas sa kanilang mga karanasan. Pero hindi sila sobra-sobra magkwento o nagkakalat ng chismis. Ang mga taong mapanlinlang o naiinggit ay madalas gamitin ng personal na impormasyon para manipulahin ang sitwasyon o kontrolin ng iba. Dark psychology ulit yon, kaibigan. Isipin mo, ang isang taong tapat ay magbabahagi ng kanilang tagumpay at hirap ng magpapakumbaba. Magpo-focus sila sa mga natutunan nila mula sa kanilang karanasan, imbes na magyabang o mag-imbento ng kwento. Bukas din sila sa kanilang mga pagkakamali at kung paano sila natuto mula dito. Pagdating naman sa iba, hindi sila nagkakalat ng chismis o nagkukwento ng di maganda. Iginagalang nila ang privacy ng iba at hindi naninira pag nakatalikod ang iba. Pero ang mga inggit at hindi totoo, kabaliktaran ang ginagawa. Minsan ay pinapalaki nila ang kanilang mga tagumpay o gumagawa na ng kwento para magmukhang magaling sila. Madalas ay iniiwan nila ang mahalagang detalye para maitago ang buong katotohanan. Nagbabahagi rin sila ng personal na impormasyon ng iba nang walang pahintulot. Yung mga chismosa na kapitbahay mo, o marites na ngayon kung tawagin, yun ang kadalasang ginagawa nila para magmukhang mahalaga sila o para lang makagawa ng gulo. At ang ganitong kilos, ang pagpapakalat ng chismis, pagbabaluktot ng katotohanan o pagsisiwalat ng mga lihim ay palatandaan na mas iniisip nila ang manipulahin ang iba kaysa bumuo ng totoo at matibay na relasyon. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nagiging kulay ng iniisip nito. Ibig sabihin, ang paraan ng pagsasalita ng tao tungkol sa sarili nila ay nagpapakita kung ano ang laman ng kanilang laman loob, damdamin at isipan nila. Kung palagi silang exaggerated kung magkwento o naninira ng iba, malamang ay may insecurities yan o naiinggit sa iba. So sa pinali na tayo, pang-10, pakinggan mo ang sarili mong boses. Ang ibig kong sabihin ay yung natural instinct mo, kaibigan. Maging accountable ka rin sa sarili mo kasi ang sarili mo mismo ay nagpaparamdam din ng sinyales. Isa ito sa pinakamakapangyarihang kasangkapan mo para matukoy ang inggit at panlilinlang ay kailangan mo ang iyong intuition, ang kutob na nagsasabi sa iyo kung may kakaiba kahit hindi mo pa ito maipaliwanag. Madalas ay tama ang kutob na iyon. Kasi nga, tao tayo, marunong tayong makiramdam. Pero hindi yung tamang hinala lang Brad. Kasi lahat tayo ay may mga sandali kung saan parang may mali sa isang tao o sitwasyon. Ang kutob mo ay maaaring makatukoy sa maliliit na palatandaan tulad ng galaw ng katawan, tono ng boses o mga hindi tugmang kilos na nagpapakita ng mga nakatagong intensyon. Kapag nagbibigay ng babala ang kutob mo, posibleng dahil may napapansin ito na hindi pa kayang maunawaan ng utak mo. Gayunpaman, mahalagang balansehin ang kutob sa logical thinking. Kasi nga, baka tamang hinala ka lang. Itinuturo sa atin ng Stoicism na tignan mo muna ang sitwasyon ng kalmado at maingat. Kapag may nararamdaman kang hindi tama, huwag agad gumawa ng senaryo sa utak mo o gumawa ng konklusyon. Obserbahan mo muna at kumuha ka ng dagdag na impormasyon at suriin ang katotohanan. Ang kutob ay iyong gabay, pero mahalaga ring isaalang-alang ang mga ebidensya, hindi lang ang emosyon mo. Dahil ang pagkilala sa inggit at panluloko sa iba ay hindi laging madali. Pero mahalaga naman ito para protektahan ang iyong oras para sa makabuluhang bagay at hindi sa toxic at nakakalasong ugali tulad ng masamang inggit. At sa uli, Brad, kaibigan, tignan mo rin ang iyong sarili. Kasi sabi nga nila, punasan mo muna ang dumi sa iyong muka bago mo punasan ang dumi ng iba. Dahil baka di mo namamalayan, ay inggit ka na rin. Alam nyo mga kaibigan, idadagdag ko lang based on experience na rin mga Brad. Lahat naman ng tao talaga ay may inggit sa katawan. Normal yon, dahil tao nga tayo, may pakiramdam. Pero may mabuti at masamang inggit. Yung iba kasi,
Pag naiinggit, dina-downgrade nila yung tao, tapos ay chinichismis nila ng kung ano-ano. Pero yung iba naman, ginagawa nilang inspirasyon yung inggit nila. Bumibilib sila sa isang tao, tapos ay mas lalo silang nagsusumikap sa buhay para umasenso rin. At yun yung mabuting inggit, o tawagin na lang nating inspirational na pagtingin sa iba. Parang ina-idol mo yung isang tao, ganon. Yun lang naman, kaibigan. Uy, mag-subscribe ka naman sa channel natin. Ako si Mark, ang inyong narrator. Salamat.